Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media. Ngunit bago tayong magsimula ay sisiguraduhin ikaw ay nakasubscribe na sa ating channel upang ikaw ay laging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ito na nga mga kabayan. Tila ba ang dating senador na si Panfilo Ping Lacson ay nagsalita na at umaksyon na dahil hindi na napigilan ang ginawa nito mga ating kalespuhan sa pamumuno nitong si General Torre na ito sa pagsugod or pag-grade sa KOJC. Dito nga natin makikita na sobrang tindi pala talaga na itong si Ping Lacson na ito or si dating Senador Ping Lacson na ito na kahit wala na siya sa serbisyo ay tumutulong pa rin siya sa mga taong talagang inaapi. Dito nga natin makikita na si Ping Lacson ay mas deserving niyang nanalo sana no presidential election. Ngunit sa kasamaang palad, dahil itong si Presidente Kuting na to ay umanib sa mga Duterte or sa pamilya ng Duterte, kaya ito ay nanalo. Kung siguro ay itong Presidente Kuting na ito ay hindi nakipartido sa mga Duterte, siguradong sigurado na itong Presidente Kuting na ito ay hindi mananalo. Buti na lamang at meron tayong Ping Lacson na naghihintay at handang pumalit dito kay Presidente Kuting na ito upang mapalitan na ang leadership. Kasi nga kung alam naman natin itong leadership ni Presidente Kuting na ito ay tunay ngang hindi makakapagkatiwalaan at walang-wala talaga. Hindi katulad ng leadership ng presidente pa si former President Rodrigo Roa Duterte na tunay ba talagang hands-on siya sa problema ng ating bansa. Ngunit si Kuting, Presidente Kuting, simpleng problema lang ay hindi pa maresolba-resolba. Kaya sana bumilis na ang ating mga taon upang itong si Presidente Kuting ay mapalitan na ng leader na karapat-dapat katulad ni Ping Lacson. Ito namang si General Torre at Marbil ay tuluyan ngang wala ng kawala dahil pinapakaladkad sila ni Ping Lacson upang mapunta sa Korte Suprema upang imbestigahan ang kanilang katiwalian na pinaggagawa sa ating bansa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang nagbabaga at mga bago. At sa ating solid viewers naman natin dyan ay maraming salamat naman ho sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. National Police through General Romel Marbil as well as General Torre have planned, no? Because dalawa sila na-confirm ko, that they believe that meron daw bunker gilid po ng elevator po ng JMC Law School, no? Yung eskwelahan po namin, no? At balak po nilang bumbahin ito kasi nga po meron daw bunker daw doon na nagtatago si Pastor Apollo si Tibuloy. Ang amin lamang pong hingi na sana huwag nila itong gawain. Kasi ang pinakita nila sa amin 3 days ago ay isa lang pong warrant of arrest. Ang warrant of arrest po na ipinakita sa amin ay kay Sylvia Simanes. Ito po ay ang address niya ay sa Pasig City. Sa amin pong palagay under the rules, no, Rule 113 of the Rules of Court, a warrant of arrest addressed in Pasig City is not a license to conduct an unbridled search into the property owned by a different entity. This is the first time ever in the history of the Republic of the Philippines that a warrant of arrest with an address in Pasig City, sole warrant of arrest which has been shown to us, is being used to conduct an unbridled search and now destruction of the property of the kingdom of Jesus Christ. This is a severe violation of the human rights of the members of the KOJC which own the property. Therefore, we are urging the President of the Republic of the Philippines to stop this. We are demanding from the Philippine National Police not to continue this
illegal operation because they cannot hide under Section 17C of the Anti-Human Trafficking Act simply because of the fact that when they served the warrant of arrest, it did not include search, unbridled search of the properties of the Kingdom of Jesus Christ, nor did it involve the destruction of the properties of KOJC. So, sana po hindi nila itutuloy ito kasi bawal po ito sa saligang batas. Saan po kayo nakakita na ang arrest warrant ay gagawing isang lisensya para i-search lahat ng properties, lahat ng buildings po ng KOJC? Wala po yan sa batas. At saka, ang arrest warrant po ay nakadirect po sa tao, hindi po sa properties. Ang search warrant nga, kung i-serve mo under the rules of court, kailangan pa ito ng witnesses po. Eh dito, yung arrest warrant na sinerve nila, ang dami po nila, very unruly yung search na ginawa, eh halos wala ng mga witnesses. Ngayon nga po, nandun na sila sa isang portion ng JMC compound, bawal po maski isa ang pumasok doon. Kasi nag-i-install sila ng bomba po doon, kay para masabog daw at ma-destroy yung bunker daw na sabi nila. Pero nung ginamit nila yung heart detector po nila, wala naman po silang nakita po doon. So, amin pong hinihikayat ang PNP, and we are politely demanding from them to cease and desist from this operation because this is illegal. This has no basis under the law, and I do hope and pray that some senses would come into the mind of General Marbil as well as General Torre to stop this operation right away. So siguro naman po nakikita nyo sa internet ang paglusob na naman sa KOJC sa Davao. Mahigit 3,000 po ang lumusob na naman sa Davao. Ito ba'y pangatlong pagkakataon na kung kailan pinasok nila ang KOJC at hinahanap nga yung wanted ng si Pastor Kibuloy. Alam po natin na sobra-sobrang gamit nila ng dahas sa paghahanap sa isang tao lamang, pero paulit-ulit na po itong ginagawa. At kakaiba po itong nangyari ngayon. Talaga pong hindi na sila umalis. Parang gusto nilang kunin na yung KOJC compound. Alam niyo po, bilang isang abogado, ang rules of court ay nagsasabi na kinakailangan kumatok para mag-serve ng warrant of arrest at kung meron kang basihan na nasa loob yung tao, pwede kang pumilit na pumasok. Pero wala pong sinasabi sa rules of court na pwede nilang i-occupy yung lugar. At ngayon po, mukhang tinake over na yung lugar. No? Marami tuloy nagsasabi na palibasa, malaparaiso yung KOJC compound sa airport, marami nagnanasa na makuha yan. No? So mukhang totoo po yun dahil mukhang tinake over na ng police yung lugar in the guise of serving a warrant of arrest. At saka napaka-violente po na nangyari, no? Nagamit pa sila ng tear gas, samantalang pinapasok naman sila ng kusa. Hindi naman lumaban yung mga taga-KOJC. Kilala ko po yung mga KOJC na yan. Sila po ay mga Kristiyano. Bagamat meron silang ibang doktrina, no? Ganun pa man, Kristiyano po sila, naniniwala po sila sa Panginoon at hindi po sila violente. So hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan i-tear gas pa. Pero ang tanong, bakit ba natin pakialaman yan nangyayari sa KOJC? Hindi ba kulto yung mga yan? Well, unang-una po, no, wala pong such a thing as kulto. Kanya-kanya po tayong mga pananampalataya. May Katoliko, may Iglesia, mayroong Protestante. Ako po, Protestante. Minority din po ako. Konti lang po ang diferensya namin sa Katoliko dahil kami nga po yung umalis sa Catholic Church dahil hindi kami naniniwala doon sa ilang mga doktrina. Now, ang importante po talaga, ayon sa ating saligang batas, lahat tayo mayroong karapatan ng malayang pananampalataya. Pwede tayong maniwala at manampalataya hanggat gusto natin at hindi po pwede ipagkaitian sa atin ng Estado. Pero kung gaya nito, na in the service of warrant of arrest, nadidistorbo yung pananampalataya, yung kanilang mga services, yung kanilang mga dalangin, yan po ay pinagbabawal, hindi lang po dahil labag sa ating Bill of Rights, yung karapatan ng malayang pagsasamba, kundi yan po ay krimen. Yung offending religious feelings and disturbing religious services. So yun ang nangyayari po dyan, dahil alam ko po may mga oras ng pagdasal ng KOJC at hindi na sila po pwede magdasal dahil sila po ay physically occupied na ng mga kapulisan, yan po ay krimen din. Both offending of religious feelings and disturbing religious services.
Pero nakakabahala po dyan kung magawa ito sa KOJC na isang pananampalataya na talaga naman pong ang mga politiko ay dinadayo kapag eleksyon para kunin ang endorso ni Pastor Apollo Quilbuloy, pwede pong gawin yan sa ibang mga relihiyon. Naalala niyo po nung minsan ng Iglesia ni Cristo, si Leila de Lima, hinahabol yung Ka Eduardo dahil di umano ay kinidnap yung kapatid. Kamutik na rin po mangyari yan dahil meron na rin pong paglusob doon sa sanktuaryo ng Iglesia ni Cristo. So lahat po dapat ng mga religion ay mabahala dahil kapag ang isang estado po ay linabag ang kalayaan ng malayang pananampalataya ng isang simbahan, pwede po nilang gawin yan sa lahat ng simbahan. Pero bukod pa po dun sa kalayaan ng malayang pagsamba, talaga naman pong nalalabag ang karapatang pantao ng mga taga-KOJC. Nakasaad po sa ating saligang batas, people's right to be secure in their places, persons, and papers shall be inviolable. Totoo po, merong search warrant. Pero yung arrest warrant po, wala palang search warrant. Arrest warrant. Totoo po, may arrest warrant. Pero yung arrest warrant po, hindi yan lisensya para halughugin ang buong lugar. Hindi yan lisensya para i-take over ang property ng simbahan. So nababiolate din po yung right to property, taking of property without due process of law. At pwede rin po yan mangyari sa lahat ng mga mamamayan, hindi lang po sa KOJC. Huwag po nating isipin na problema lang ito ng KOJC. Dahil pag meron tayong mga mamamayang linabag ang karapatang pantao, ibig sabihin, ang gobyerno ay lalabag sa lahat ng karapatan at kahit kaninong karapatan, pwede nilang malabag. Kumbaga, part 2 po talaga ito ng Marcos na meron sa DNA na lumabag ng karapatang pantao. Kung gaganyan po ang gagawin nila sa mga mapayapang pananampalataya, isipin nyo nila kung anong gagawin nila doon sa mas mga radikal pang mga grupo. Balik na po ang panahon ng Marcos Sr. kung saan sinusupil ang karapatan ng pananalita, pagsamba, at siyempre po yung due process rights to property. Kaya nga po dapat gumising na tayo mga Pilipino. Huwag na po natin tanggapin ito. Bukas ang alam ko magkakaroon ng Black Monday. No? Ngayon po nagtitipong-tipong dyan sa gate ng KOJC sa Davao. Sumama na po kayo, makiisa na po kayo dahil ngayong linalabag nila ang karapatan ng KOJC, bukas karapatan na po natin ang kanilang lalabagin. Hindi po malayo, napupunta nila sila sa ating mga kabahayan, papasok na sa pilitan at hahalughugin ang ating tahanan na alam naman natin lahat ng ating tahanan, mahirap o mayaman, ay ang ating palasyo. Huwag na po tayong pumayag na tayo pa ang susunod na biktima. Kaya ipaalam na natin sa gobyerno na tayo naninindigan laban sa paglabag ng karapatang pantao. So yung mga nasa Davao, punta na po kayo sa gate ng KOJC at makaisa sa nangyayari ngayong pagtitipon. At dito po sa Maynila, alam ko po bukas, Piyesta Opisyal, ay magkakaroon po ng Black Monday. No? Mag-a-announce na lang po kami kung saan talaga yan at anong oras. Pero magsusuot po tayo ng itim at tayo magpapakita ng puwersa na tinututulan natin ang paglabag ng karapatang pantao na nangyayari ngayon, hindi lang po sa Davao kung hindi sa buong Pilipinas. Kasama na po ako doon sa naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao dahil alam niyo naman po, ang aking pananalita, ang aking kritisismo, yan po ang dahilan kung bakit ako po talaga ay pinakulong. Hindi po dahil sa pagbabastos, dahil nakita niyo po, walang pambabastos na nangyari sa Kongreso. So mga Pilipino, gumising na po tayo. Bago pa, aantayin niyo pa ba na ang karapatan niyo ay masupil na? Aantayin niyo pa ba na masusupil yung karapatan ng buhay bago kayo gumalaw? Sobra-sobra po ang pag-aabuso ng gobyerno. Yan po nangyayari kapag wala sa tamang pag-iisip ang ating mga namumuno. Kaya kinakailangan manindigan na sa Davao ngayong gabi, sa labas ng KOJC at bukas dito sa Maynila, Black Monday. Kita-kita po tayo. Tingnan natin ang ilang mga sentimiento ng ating viewers. Pasensya na po kayo, kulang ang aking boses. So, hindi ko po mababasa lahat no? Dahil baka kinakailangan magkaroon ng konting boses para bukas. Si Sexy Love Spokes, nakakagalit na. Ay talagang galit na galit na po ako. Kaya nga miski ako may sakit, nag-spokes hour pa ako para manawagan. Manindigan sa karapatan. Manindigan laban sa diktador. Manindigan para sa kalayaan. Manindigan para sa demokrasya. Labas na po tayo. Hindi sapat na nagla-likes tayo sa Facebook. Hindi sapat na nanonood tayo. Maraming salamat nga pala doon sa nanonood sa ating live sa EDSA kahapon. Kakaunti man lang kami sa EDSA pero umabot na po tayo ng 590 views. Isa na po yan sa pinakamalaking rally na nagkaroon tayo sa pamamagitan ng internet. Pero hindi po sapat sa internet lang tayo nagrarally. Kinakailangan ipakita natin ang ating presensya sa kalsada dang maibalik natin ang people power dahil yan po talaga ang sandata laban sa mga mapagmalabis na gobyerno. Elda Esquilio, personal blog, attorney, di po ka punta Davao, people power na po. Well, ito nga po, nagkasakit ako eh.
Sa totoo lang, kung hindi ako kinulong, dapat nasa Davao ako. Dahil meron akong kasal at talagang sasapi nga ako doon sa press briefing ng KOJC. Pero hindi po minabuti ng Panginoon. Siguro kasi kung nandun ako, baka mamaya ako talaga nanindigan at baka ako nasaktan na o kung hindi kaya ay napatay na. No? Christopher Cruz, blatant violation ng human rights ang nangyari. Tama po yan. Linalabag po ang karapatan ng Pilipino at habang merong Pilipino na binabaliwala ang karapatan, lahat po tayo may pakailam dahil baka mamaya tayo nang susunod na malabag ang karapatan. Si Manay 74, may naganap pagtitipon ng mga taga Davao ngayong gabi. Dami ng tao sa labas ng compound at pinapalis ang pulis. Lahat po kayo dyan sa Davao, magtipon-tipon na po kayo sa labas ng gate ng KOJC. Saklolohan na po natin ang KOJC. Malaking dagok sa kanilang kalayaan po nangyayari ngayon. Pakita natin na tama na, sobra na, naninindigan na ang taong bayan. Hindi na tayo papayag na pagpabuli, palibasa, may mga baril sila. RR Onang Lopez, nakadurog ng puso ang ginawa nila sa KOJC. Kaya nga po, kung nadurog ang puso ninyo, kung kayo nasa Davao, pumunta na kayo doon sa labas ng gate ng KOJC at kung kayo na may nasa Maynila, magtipon-tipon po tayo bukas para sa Black Monday. Longga HK. Hello, attorney. Good evening po. Kamusta? Get well soon. Attorney, naawa ko sa KOJC. Wala na ba magawa? Kawawa sila. Ano pa dapat gawin? Wag po natin sila kaawaan. Kinakailangan po tayo po ay makipagkapit-bisig sa lahat ng Pilipino na inaapi at linalabag ang karapatan. Bevin Valenzuela, kailan ba makikialam ang Korte Suprema at AFP? Well, kung hindi nga lang po ako may sakit, ako na po sana ang dudulog, pero nagkasakit po ako. No? Pero titignan ko po kung bukas kaya ko mag-draft na isang petition para sa Korte Suprema dahil hindi naman po pwede na lantaran na lalabag ang ating mga karapatan at wala pong remedyo. Self-love, Rowena, Attorney Harry, pagaling po kayo, mahaba pa ang laban natin para sa kalayaan. Well, sana po huwag naman masyadong mahaba dahil alam niyo po, gugurgurin talaga at gugurgurin tayong mga kritiko ng administrasyon. Si Dorfiga, pwede po ba i-request ang court na liwanagin ang court order, warrant at ano ang mga bawal kasi ang daming na-invento ni Torres gawin. Yun nga po, malinaw po ang palantutunan ng Korte Suprema sa rules of court kung paano isi-serve ang warrant of arrest at lahat po yan ang binaliwala ni Torre. That is the ultimate abuse of power. Palibasa siya ay merong baril. Bernadette Brizuela, what is wrong with the public servants? Naging public tyrants. Totoo po yan. At kaya lang po nagkakaroon ng tyrants, pagpapayagan natin sila mag-tyrant, kaya makiisa na po tayo sa mga inaapi ngayon na KOJC. Rom BU, parang wala ng katinuan ng administrasyon, personalan ng tapos, pero ng bayan ang ginagamit. Tama po yan. Ako po ngayon, yan din, biktima rin po ako na wala nang katapusan yan. No? Sa tingin ko po, lalo pang lalawa ang nilang panunupil sa aking karapatan. Pero gagawin po natin yan, haharapin po natin yan kung yan po ang kinakailangan para makita ng taong bayan na panahon na para kumilos at hindi lang manood sa internet. Okay? Si Old Arebib, good evening po, Spox. Hanggang bukas na lang ang ultimatum na ibinigay sa mga pulis na yung upang lisanin ng KOJC ay suko ang kanilang mga baril sa mayor ng Davao o sa commander ng Task Force Davao. Tama po yan. Kinakailangan po talaga itigil na yan pag-aapi at panunupil ng karapatan. Manindigan na po tayo. Kung hindi po, talagang tatanggalin nila ang karapatan natin. Joseph Aguilar, BBM is the weakest president in Philippine history. Puro na lang kaguluhan ang nagawa niya sa bahay. WPS issue, balik droga, maraming patayan. Dito sa Cebu, maraming Jubilee Shop ang ninanakawan na parang tulog sa pansitan mga kapulisan. Maraming governors at mayors ang suspended dahil di niya kakampi. Talagang totoo pala ang mga nabasa ko na isang Marcos, isang diktador. Naku po, Pilipinos. Ang Marcos is a Marcos is a Marcos. Nasa genetic code na po nila maging diktador. Kaya lang po itong Marcos Jr., hindi lang diktador, diktador pa. So, ayan, mawawala na naman tuluyan ang aking boses. Pero hindi pa rin ako magpapasupil. Habang